Paano nga ba po itong usapin ng delikado? Sino ang delikado at bakit delikado ang mga personalidad, kung sino-sino man sila, at iilang tao lang ba ang nanganganib sa ginawa ni Speaker Martin? Anong kapahamakan ang dala ng kanyang hakbangin na ito na hindi pa ako nakakapag-react? Kami magre-react ako kasi trending pala ito. May nakalkal palang post sa Chuwets ha. Eto po yan. Like po tayo ha kung bago lang po kayo sa ating channel. Huwag nyo rin kalimutan pindutin yung bell icon dyan. Tsaka yung subscribe button. Ayan. Also kapag nagla-live tayo, hindi kayo makakapag-comment kapag hindi kayo nag-subscribe. Kaya sorry na lang sa aking mga bashers. Anyway, ito po, may picture. Hindi ko alam kung na-post ito sa social media ni Speaker Martin. Siya kasi yung House Speaker, di ba? Leader ng mababang kapulungan ng mga kongresista all over the Philippines. So, kongresista ng mga distrito ng probinsya, minsan ng isang probinsya may 2-3 distrito, mahigit pa. Also, yung mga ibang sector like mga teachers, 'di ba? Yung mga hindi kabilang sa mga probinsya na 'yan, kabataan, ganyan, kababaihan, mga nurses, at kung sino pa mang gustong mag-represent sa iba pa mang demographics or iba pa mang sektor ng lipunan, nandyan po sa mababang kapulungan. Unfortunately, sabi po ng NTF-ELCAC, itong mga representatives ng kabataan and even kababaihan, just like yung Gabriela na party list, and pati po itong party list ng mga guro, ng mga kabaro ko, Diyos ko po, allegedly ay front ng makakaliwa, 'di ba? So ito, sino-sino itong mga nandito nakapulong ng ating House Speaker? Ito daw po ay ilan sa mga dating miyembro ng Makabayan or Kamatayan Bloc. Ang nakakapagtaka lang pong talaga, bakit sila ay pinapasweldohan pa ng taong bayan? Nagkakalat at namimerwisyo pa at 'di ba, nangongontra, alam niyo na, maliligalig diyan sa kongresong tinatawag or House of Representatives. Representatives or representatives, sabi nga po ng iba, 'di ba? Hindi yan House of Representatives, House of Representatives. Kaya naman nung sinabi ni Mayor Magalong na daming kurakot diyan sa kongreso, ay magpanting ang tenga ng ibang mga representatives. Okay, so ano ba itong ganap na ito? Pinost po kasi ito sa Chuwetsa Nino ni Teddy Casino. Sino ba si Teddy Casino? Di ba ano siya? Isa siya sa mga representatives ng party list na member ng Kamatayan Bloc. Maybe Bayan muna. Just like, sino pa nga yung Mr. Potato Head? Nalimutan ko na naman yung pa nasa dulo ng dila ko. But anyway, Teddy Casino is a familiar name na ng isang party list na miyembro ng Makabayan Bloc. Ito nga po, sectoral leaders. So mga recent din. And former Makabayan Bloc lawmakers or mga legislators or mga dating representative ng Kamatayan Bloc pay a courtesy call with House Speaker Martin Romualdez to relay their call to realign the 2.95 or 3 bilyon in confidential intelligence funds in the proposed 2024 budget to health, education, agriculture, and social services. I-realign daw yung confidential intelligence funds at ilaan daw yun sa kalusugan, sa edukasyon, sa agrikultura, at sa mga serbisyong panlipunan. That's all. So bakit nila kinakausap ang speaker kung sila ay mga dati ng mambabatas or dati ng mga kongresista? Ano ang opinion dito ng mga tao? Ito po ay nangyari 6 days ago, if I'm not mistaken, or more than a week na nga more than a week. And then recently, di ba, si VP Sara, yung pupuntahan niya sa Agusan, nalagyan ng IED, pampasabong. Connected kaya?
Connected kaya mga ate at kuya? Kasi ang pinaghihinalaan po, tsaka sabi rin po ng karamihan, dun sa Butuan City or dyan sa Agusan Province, Agusan del Sur yata, pugad raw yan ng mga NPA. Malapit lang din daw yan sa Davao, pero ang kinagandahan ng Davao, na taboy nila yung NPA. So baka sa pagtaboy palabas ng Davao Province, ang mga makakaliwa na punta sa ibang probinsya, mga neighboring province, katulad ng Agusan, maybe we can open a Philippine map. So makita yung mapa ng Mindanao. Tingnan natin kung, para ma-review lang yung ating history in geography. Okay, maisa-zoom ko kaya ito. Ay. Okay, I got one. Hold on. Map of, ang labo naman. Inday, ang labo. Ito kaya. Para nakikita nyo lang yung mga sinasabi ko. Ay, kalabo naman. Oy, sandali nga. Maghanap tayo ng malinaw-linaw. Map of Mindanao. This one. Can it be zoomed though? I hope it can. Yeah. Oh! Butuan, nasa itaas. Ayun, yun, nasa taas na yun. Malapit na sa Surigao. Butuan. Ang Butuan nasa ano, diba? Ito, narating ko na yung Cagayan de Oro. Tapos itong bandang peninsula pa, Suluna. Davao ibaba, malayo ah. Ang Davao malapit na yata yan sa Jensan. Ayun, ang Jensan nasa baba oh. Yung Kinapakyaw, doon nasa pinakababa ng Mindanao. Yun. Jensan, Davao. Pero malaki ang Davao eh. May nababasa akong Bislig, may Caraga. Anyway, Butuan, nandito pala, malapit sa ano, malapit na rin sa Kabisayaan ang Butuan. Diyan ba ang Agusan? I think so. Siargao naman ang pinakatuktok ng Mindanao doon. So pinakatuktok na yun, pinakataas ng island. Anyway, so our point here is, bakit nakipagkita? So ayun nga, tinaboy. So malamang ang Davao kasi talagang naitaboy nila ang mga terorista, right? Malinis, ang peaceful sa Davao, hindi nakakatakot tumira. Caraga region daw, sabi ni Franco. So baka nagpuntahan sa ibang probinsya at nagkalat sa malaki Mindanao eh. So yun, ang ibang parts ng Mindanao, unlike Davao, pinamugaran ng mga makakaliwang grupo, ay pumunta si VP Sara doon sa Butuan, di ba? Or sa Agusan. So anong sabi dito ni Mark Lopez? Tawang-tawa si Mark Lopez. Siguro siya ang unang nakadiscover ng post ni Teddy, no? Alam niyo naman, ang Twitter kasi pinamumugaran to ng mga pinks or ng mga dilaw. At ang mga dilaw ay hindi kaaway ng mga makakaliwa, right? Para magkakaibigan nga sila. Eto na ang mga ipokritong bida-bida. Ipokrito kasi binabatikos nila yung confidential funds ni VP Sara. Oh my God. Diba? Parang pinalalabas nila na kapag confidential funds or ang pondo ay ilalaan sa confidential and intelligence funds, take note, confidential and intelligence funds. Ito daw ay hindi na-audit ng maayos, therefore magagastos sa corruption. Pero huwag ka nakipagkita kay Speaker Martin para ang halos 3 billion confidential funds ay i-realign doon sa mga gusto nilang mapaglaanan. Ay interesado rin pala sila sa confidential funds, ganoon. Akala ko ba, ano yan, gusto nila palabasin, illegal, unconstitutional, labag sa batas. Tapos, gusto nilang may say sila sa intelligence funds and maybe sila yung paghahawakin or ibibigay sa kanila kung nandun sila sa mga, 'di ba, sa mga yan, kung magpa-participate sila sa education, 'di ba, nandun yung ACT Teachers Party List. So ipapatanggal ni Franz Castro ang intelligence funds ng DepEd pero ilalagay sa ACT Teachers Party List. 3 billion mga ate at kuya. Actually, putal lang yan ng 6 trillion ang budget natin eh. Ilang billion meron sa 1 trillion? Di ba 1,000 billion? Malaki po ang trillion budget ha. Kung tutuusin, unimaginable na nga yun eh. Hindi naman. Pero, di ba, ilang milyon meron sa 1 billion? E di 1,000 million. Kaya nga naging billion, di ba? Pag
Pag lumagpas ka ng 999 million, magiging 1 billion. Kapag lumagpas ka ng 999 billion, magiging 1 trillion. Ang budget ng Pilipinas next year, 6 trillion na tumataginting. Putal lang kung tutuusin ng intelligence funds. Ay yung hinihingi ni VP Sara, kalahating billion lang eh. Right? 600 mahigit, mga ganon. Confidential funds. Tapos yung kanila, 6 times. Di ba halos kalahating billion? Ito 3 billion eh. 6 times. Di ba? Multiply mo 6 times. Yun ang gusto nila may say sila sa budget. So sabi nga po ni Sir Mark Lopez, ito na ang mga epokritong binibida na panay imbento ng iskandalo. Imbento lang pala yung paninira kay VP Sara sa confidential funds ng Office of the Vice President. Gusto lang pala makisawsaw sa mismong pondo. Makikisawsaw, may say, baka mamaya sila din yung hindi lang makikisawsaw, baka hindi lang sawsaw kundi sakmal or dakot, right? Sausaw kasi parang may isang piraso ka lang na tuyo, di ba? Sausaw sa suka. Pero bilyon yan eh. So baka sakmal ang gawin. Sakmal din, dampot din. No? Baka ganunin pa nga. Mag-like kayo dyan mga ate at kuya. Ang titigas talaga ng mukha at apog ng mga to. Sino ang mga yan? Yung mga kalibang grupo. What about yung kaharap, Sir Mark Lopez? Yung kaharap nila sa kanilang courtesy call. Taray, may pa courtesy call. Ano pa yung sabi ng ibang tao patungkol dito? Eto ha, sabi ng isang netizen. At magre-react ako sa kanilang opinion. No? Magbibigay rin ako ng opinion sa kanilang opinion din. Tingnan natin kung nagmamatter or may sense yung sinasabi ng mga netizens. Sabi, is Speaker Martin Romualdez a friend or a foe? Kaaway baga ito o kaibigan? Sabi, why did he give the go signal to withdraw VP Sara Duterte's confidential fund? May go signal na Speaker Martin, okay, tanggalin na yan. Kasi di ba i-reallocate? So, ang gusto ng mga kalibang grupo, doon nga sa health, sa social services, sa education, sa agriculture, ang alam ko, ang reallocation ng kay VP Sara na confidential funds ilalaan para sa development ng West Philippines, si Kuning-Kuning. Is he now siding or working with the Kamatayan Bloc, a known terrorist front in Congress? Ayun naman pala, prente pala prente ng grupong terorista or front nga. Tapos nasa Kongreso. The irony of it all, mga ate at kuya. Kalaban pala Bakit nakikipag-courtesy call kay Speaker? Bakit pinapasweldohan pa natin? Anong justice system meron ng Pilipinas? Anong political structure meron ng Pilipinas? Anong gobyerno meron tayo? Anong administrasyon ito na hindi pa rin masipa-sipa ang mga yan na simulan na nga ni Pangulong Duterte? Kaya nga natin sinuportahan ng unit team, di ba? Kasi akala natin ipagpapatuloy ng unit team ang mga hindi natapos na nasimulan ni Pangulong Duterte. Nung patapos na yung term ni Pangulong Duterte, mahina na ang pwersa ng NPA. So sabi ko nga, yung pinaka-final na step niyan ay tanggalin na sa gobyerno ang mga makakaliwa. Kasi may mga prente sila, may mga fronts. No? Kung hindi natin sila kayang alisin sa simbahan, 'di ba? Alisin natin sila sa pamahalaan, sa opisina ng gobyerno, 'di ba? Kaso sumisweldo pa ang mga heyo. Will he be the cause of unit team to disband or cease? More importantly, is he still deserving of our support? Deserve pa baga daw ni Speaker Martin ang suporta ng taong bayan sa kanyang mga ginagawang ito? At siya ba ang magiging dahilan ng pagkakawatak-watak ng unit team? Kaya sa survey natin, kasali yung sa pagpipilian na unit team ang nanganganib dahil doon sa, kasi kalaban ni VP Sara ang ang mga kaliwa. She's part of the unit team, 'di ba? Kaya nandiyan ang unit team sa option natin. Alin sa mga sumusunod ang nanganganib kay So yeah,
Isa ang unit team sa manganganib talaga. Hindi lang si VP Sara, yun nga, naanohan na ng bomba, di ba? Hindi ko naman sinasabing si Speaker Martin ang utak nun. Pero malakas ang pagdududa ng mga kapulisan doon sa lugar ng agusan na mga makakaliwa yun. Tapos ang mga prente ng mga kaliwa nakikipag-usap kay Speaker Martin, kung tutuusin, responsibilidad niya na linisin, right? Ang kanyang nasasakupan. Kung ang palayan mo may mga damo na kung saan nakikipag-compete sa palay ng nutrients at mas matindi pang ang lumamon ng sustansya ng lupa, anong mangyayari sa palayan mo? Eh di ko konti ang ani, baka eventually mamatay pa nga yung palay dahil matatalo ng mga damong maraming ganyan na nagkukunwaring palay na damo. Kasi di ba nung ako'y maliit, nagtatanim kami, tumatanggap kami ni mama ng trabaho sa palayan. So ang hirap i-distinguish po ng damo na nasa palayan at nagkukunwari silang palay. Pag anihan na, doon mo malalaman hindi pala palay yung tumutubo kasi iba yung bunga. Kalurk baka nga sa ginagawa ni Speaker Martin, buong Pilipinas pa ang mapahamak. Bakit kayo nakikipag-usap sa mga dati ng opisyalis ng mga kaliwang grupo? 'Di ba? So ayan nga, sabi known terrorist front, my God, kinakausap. Hindi ba dapat sipain na ang mga yan? Dapat sa panahon ni PBBM matanggal na ang mga makakaliwa 3 na nga lang silang natitira. Ilan ba ang kamatayan black? Parang ang dami niyan, di ba? Hindi na nga nanalo ang iba 3 na lang natitira, di ba? Gabriela, Kabataan, and ACT Teachers Party List. Kaso mo, sabi nga nila, ang House of Representatives ang backdoor ng mga makakaliwang grupo para ma-penetrate ang gobyerno or ang mga posisyon sa gobyerno. Andyan sila. Ay kahit naman ang Senate, pwede rin naman. 'Di ba? May mga makakaliwa rin sa Senate, 2 nga ay babae pa. Char. Tama ba? 2 tas babae. Ano sino po yung mga 'yon? Okay. Ano pa may iba pa po nag-comment dito? Totoo ba to, Eddie, ang saya ng mga NPA at yun nga, sabi rin ng isang vlogger. Eddie, ang saya ng mga NPA at mga iniimbestigahan ngayon. Walang pondo na gagamitin laban sa kanila. Kasi nga, yung pondo ni VP Sara, baka sa pakikipag-usap na ito, kasi gusto nilang i-reallocate, di ba? Ilipat or i-realign. Yan ang word, i-realign. And yun na nga, nag-decide na, tatanggalin ng confidential funds si VP Sara. Ngayon, may interview si Speaker Martin. Nandito ba? Dali. Hold on. Dininay niya to mga ate at kuya Wala daw dapat ipag-alala ang taong bayan. Kaya na po ang magsabi kung nagsasabi siya ng totoo na wala tayong dapat ipag-alala. Eto po We meet all of the congressmen together. Kasi may pinost si former Congressman Ted Casino sa Twitter. Yun, yung kanina. Undefeated at courtesy visit, pero nothing. Walang nating- All open, every open. Nasa social hall lang sila. Just working pa, for time's sake kasi nating focus lang sila. The social hall is open, everybody is there open. Sir, assurance na lang sir. Assurance natin sa ating mga kababayan. Walang ganon. Wala. Wala daw tayong dapat ipag-alala sa meeting na yan ni Speaker Martin at ng mga makakaliwang grupo. Yan nilinaw ang hinggil sa kanyang mga pagpupulong sa mga makakaliwang organisasyon sa Kongreso. Matatanda ang napansin si Romualdez na nakikipagpulong sa kasalukuyan at dating mga mambabatas ng Kamatayan Black sa kasagsagan ng budget hearing sa mababang kapulungan. After that meeting, what happened? Na-realign na yung budget ni VP Sara. Wala daw tayong dapat ipag-alala. Nasaan daw social hall? Tingnan niya natin yung picture kung mukhang social hall. Everybody is there, sabi. Hindi ba parang private ito? Private room? Anyway, naniniwala kayo sa kanya? Wala tayong dapat ipag-alala? Walang nanganganib, walang delikado sa kanyang mga ginagawa? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.